Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong ka-travel companion si Will G. Dito ako ngayon kasama ang aking family sa Tagaytay, particularly dito sa SVD Farm. Bandang likuran lamang ito ng SVD Seminary. So yung eskwelahan ng mga pare. No? So pumunta tayo dito para mag-attend ng mass. So, pag nakikita nyo yung bandang likod ko, yung parang may sawali na pader, yan po yung SVD Chapel. So kung Sabado, kagaya ngayon, merong 10 AM na misa, no? One mass for Saturday. At saka isa ring pinupuntahan namin dito ng family ko ay para bumili ng gulay kasi ang pipresko ng mga gulay dito na rin mismo hina-harvest yung mga gulay na binebenta nila dito, kaya preskong presko, ang sarap ulamin. So ngayon ang nabili ko ay yung Highland kangkong, tapos meron ding potato, tomato, meron kami ng bok choy, yung paborito naming bok choy. Tapos meron akong nabiling talbos ng kalabasa. No, may isa pa sana akong gustong bilhin, yung talbos ng sayote, pero mukhang naunahan kami, no, naubos na yung talbos ng sayote. So better luck next time. Okay, and then napakaganda kasi dito, bukod sa fresh yung lugar, and especially today because it is a rainy day, napaka-maulan, napaka-mahangin. Ang sarap magpalipas ng oras dito, nakatanggal ng stress. Marami pa tayong makikita dito, no? Yung mga hindi pa nakakapunta dito sa SVD Farm, I would want to encourage you to come here. Gusto niyo mag-de-stress, magtanggal ng pressure sa katawan, punta kayo dito, marami kayong makikita. No? Ang ganda ng SVD Farm. Na-discover namin ito kasama ng mga kagabay ko. Meron kaming gabay group. Na-discover namin ito nung inuumpisahan pa lamang. No? At ang nagpa-umpisa talaga nito ay yung kanilang director ng SVD Seminary, si Father Sam Agkarkar. So nakwentungan niya sa amin kung paano nagsimula ito. Pero I will discuss the details on how this SVD farm was conceptualized in my next video. But for now, I would like to tour you to the many different places na pwede nyong puntahan dito sa SVD farm. Ano yung makikita nyo dito. So tara, itutur ko kayo sa mga magagandang mga tanawin dito sa loob ng SVD farm. Actually, marami yung pumupunta dito, lalo na pag weekend, like today, Saturday, and even Sunday. But because medyo masamang panahon ngayon, maulan, kaya siguro kukunti yung mga pumunta dito kasi iniisip nila baka hindi rin naman sila makagala dito dahil nga sa ulan. Pero kahit maulan, ang ganda pa rin ng paligid, napaka-presko ng paligid. Of course, napakalamig ng hangin, kaya ano pang hahanapin mo pag nandito ka? Hayaan mo na yung ulan. Pag umulan, silong lang. Hindi antayin. Pagka tumilay ang ulan, ituloy naman natin ang ating paggala dito. No? So, sa mga hindi rin nakakapag-exercise, nakagaya ko during weekdays dahil sa dami ng trabaho, dito talaga mapapa-exercise ka. Maglalakad ka pa lamang, no? Akyat baba, mapapa-exercise ka na. So, ito yung kanilang chapel, no? So yung time ng mass pag Sabado ay 10 AM. Kaya tapos na siya dahil it's 1 o'clock na in the afternoon. Kaya ayun, wala nang misa. Tsaka dyan sa part na yan naman ginagawa yung confession sa mga gustong mag-attend ng confession. Dyan naman sa bandang yan. Dito naman yung kanilang cafe, no? Sa mga mahilig sa kape at saka gustong kumain, dyan, no, pwedeng pumunta para magkape. Okay, and then so sa bandang doon yung kanilang mga farm, no, napakaraming tanim doon sa farm na yon. Okay, and of course dito sa location na to makikita natin yung Virgin of the Poor Grotto. So yun palang chapel na yan ay Chapel of the Virgin of the Poor. Yan. Okay. So sa bandang loob na yan, nandyan yung seminary nila. Pag nakikita nyo yung parte na yan, nandyan yung mismong seminary. Nandito na tayo ngayon sa kanilang farm area, no? Kung saan sila nagtatanim tsaka nag-harvest ng kanilang binebenta din dito sa SVD Farm. One of their main sources
of income here in SVD Farm is of course ito nga yung mga gulay na harvest nila at saka ibinebenta nila. By the way, walang bayad yung pagpasok dito, free of charge, walang entrance fee. Pero pag nandito ka sa loob, pwede ka namang kumain, magkape, no? Or gusto nyo yung overnight nila, pwede rin. Doon sila kumikita. Plus of course itong mga tanim nila na binebenta rin nila, kagaya niyan, may mga saluyot, may mga lettuce, merong mga upland, kangkong, no? At sili, may mga mga talong at napakarami. At meron din silang mga citrus, no, kalamansi. Ito naman yung kino-convert nila into yung juice, no, yung concentrated juice na binebenta rin nila dito sa kanilang farm, no. So doon banda, makikita nyo doon yung mga greenhouses nila kung saan naman nakalagay yung iba karamihan sa kanilang mga tanim, no. Napakaganda kasi pagka gumagamit ng greenhouse kasi napoprotektahan yung ating mga tanim against dun sa mga peste, no, mga insekto, mga uod na sumisira. Most especially pagka leafy vegetables talaga na madaling sirain ng mga uod. Maganda na mayroon tayong mga greenhouses. So I believe some of these are from donations. Kagaya niya, no, may nakalagay Department of Agriculture. So malamang ito ay mga greenhouses na yan ay galing sa iba't ibang mga donors ng mga mabubuting loob na nag-share. So ito yung bok choy, no, banda dyan, yung lagi naming pinupuntahan, paborito naming inuulam kasi napakasarap niya, no, na ulamin. So talagang napaka-refreshing dito. I really encourage everyone, kung hindi nyo pa alam ang SVD Farm, no, punta lang kayo dito sa Tagaytay bago kayo mismo makarating dun sa may pinaka roundabout or circle. Mauna muna kayo makarating dito, no. Kung alam niyo yung Pink Sisters, sa may bandang unahan lang, no, may nakalagay doon Laudato Si Farm, no, or SVD Farm. Yun na yun mismo ang entrance papunta dito, no. Hindi halata sa bungad, pero pag nandito ka na, sulit yung punta ninyo. Kagaya namin, wala na kaming ibang pupuntahan dito sa Tagaytay. After here, bababa na naman kami. Hanap naman kami ng iba mapupuntahan kasi last week nakapunta na rin ulit kami dito. Dumaan ulit kami dito sa SVD Farm, pero ang una naming pinuntahan ay doon sa Palace in the Sky naman, no. At saka sa Picnic Grove, no, and then namili ng pasalubong doon sa may papuntang exit ng papuntang Santa Rosa. And then dito na kami dumiretso para magpalipas ng oras, magpalamig at bumili ng gulay. Ayan. So ayun, hopefully na-enjoy nyo yung ating episode for today about SVD Farm. Hopefully yung mga hindi pa nakapunta dito ay mapasyalan nyo din yung lugar na ito, kasi pwede rin kayong magsimba and then at the same time mag-relax, and then pag uwi nyo, huwag kayong uuwi na hindi makakabili ng mga benta nila ditong gulay. Hindi lamang dahil masustansya, presko pa, but of course, yung kasing kinikita nila mula dito sa mga pinabenta nila ay siya rin pangkabuhayan ng mga nasa paligid na communities dito na naging empleyado na nila. And of course, yung mga nag-aaral dito na magiging mga future priest natin. So yung kinikita nila dito, ang siya namang ginagamit nila pangkain para sa mga gamit nila dito, kasi hindi naman laging may nagbibigay ng donation. So yung kinikita nila dito ay siyang ginagamit ng ating mga future priest na nag-aaral pa lang sa ngayon. Okay? So again, this is Will G, your online travel companion. Saan man kayo naroon, maraming salamat sa inyong pag-tune in. Bye! Yes, na. I found that awful, so I know how to. What? What was it? I saw the Wi-Fi awful, so I pressed it, but it asked me for the Wi-Fi password. Mommy told me, is it awful WAG? I said no.